So trending nga po ngayon sa social media ang naging pahayag ng basketball vlogger na si K Showtime matapos nitong ibahagi ang kanyang pagkakadismaya nang dahil sa nakatikim ng suntok ang kanyang kasamahan sa isang basketball game. Nagsimula ang gulo nang pumasa ng bola ang kanyang kaibigan na siyang sumapul sa pagmumuka ng isang player. Dahilan kung bakit hindi nagdalawang isip ang Pinoy at agad nitong sinampulan ng suntok ang kasamahan ni Showtime. Ayon sa banyagang vlogger ay nakakadismaya daw ang mga pag-uugali ng Pinoy nang dahil dito kasi ganito umano ang sinasapit nila nang dahil sa kulay nila. Pero ganun pa man nga po ay pumanig naman ang mga Pinoy sa kababayan natin na bumanat sa kasamahan ni K Showtime kasi ito na umano yung sinasabi nila noon pa lang na hindi magtatagal ay makakatikim daw talaga ang mga ito sa mga Pinoy nang dahil sa mga pambabastos na ginagawa nito sa ating mga kababayan sa loob ng court. Giit pa ng mga fans na wag daw gagamitin ni K Showtime ang dahilan ng lahi at kulay niya dahil mababait at maaasikaso umano ang mga Pinoy basta magpakita din ang mga ito ng respeto sa atin. Pero yung tipong dayo ka tapos wawalang hiyain mo ang mga Pilipino sa sarili nilang bansa ay talagang may kalalagyan ka. And this is what it's like to play basketball in the Philippines being black. Sa kabilang banda naman mga idol ay bagamat nga po umaarangkada na ang professional career ni Jerome Lastimosa ngayon sa PBA bilang main scorer ng Magnolia, ay ibinunyag nga po nito ang kanyang pinagdaanan sa Balyahan Podcast bago siya pumasok sa PBA. Ayon kay Lastimosa ay noong third year pa lang umano siya sa Adamson Falcons, ay nakatanggap na siya ng offer maglaro sa KBL ng South Korea kung saan naabot umano sa 700,000 pesos per month ang sahod sa unang taon. Libre ang tirahan at bibigyan pa ng sasakyan. Tapos mas mataas pa umano ang sahod sa pangalawang taon. Subalit tinanggihan niya umano ang alok ng KBL dahil mas pinili niyang tapusin ang kanyang huling taon sa UAAP nang sa kagustuhan niyang makapagbigay ng espesyal na bagay sa Adamson at para na rin makapagtapos na pag-aaral niya. Pero sa kasamaang palad nga po ay sa hindi inaasahang pagkakataon ay nagtamo siya ng season-ending ACL injury sa huling taon niya sa UAAP. Ganun pa man ay bilang pagkilala sa mga naambag niya sa Adamson at loyalty niya ay niretiro ng eskwelahan ang kanyang jersey number 7. Madaming fans naman ang nangihinayang dahil sa pinalampas umano ni Lastimosa ang pagkakataon na kumita ng 700,000 per month sa KBL. Lalo pat pwede naman daw balikan ng pag-aaral kasi hindi naman umano mawawala yung eskwelahan. Pero yung oportunidad umano na binigay ng KBL ay isang beses lang dadating. Ganun pa man ay maganda na ang nilalaro ngayon ni Lastimosa sa PBA. Kaya panalo pa rin naman siya sa naging desisyon niya. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol. Huwag pong kakalimutang mag-subscribe sa ating pangalawang channel na Sports Talk PH 2.0 dahil ang channel po na ito ay para sa araw-araw na basketball updates. Yung main channel po kasi natin na Sports Talk PH na siyang may 1 million YouTube subscribers ay pang boxing updates po yun. Maraming salamat po.